sa banal, dakila, napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay na ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na numero 41 sa atin pong mga himnaryo. Cristo Jesus na Panginoon ko, dinggin ang aming awitan, pagpupuri at pagwalhati sa iyong banal na pangalan. Hallelujah, 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 amen. Dugo'y ibinuhos doon sa krus, sa iglesya'y siyang pangtubos. Iglesia ng Diyos Kristo Jesus, habang buhay maglilingkod. Hallelujah, 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 amen. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang bayang Kanyang tinubos, lahat ng dito ay papasok, mandata mo ng tuwa't lugod. Hallelujah, 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 amen. Atin pong patuloy na purihin at parangalan ang mahal, banal at sakdal na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ipagpatuloy po natin ang pag-aawitan, numero 21 po naman sa ating mga himnaryo. Ayong kawal ni Kristo Jesus na marangal, na kinuha sa sanglibutan.
ating pinapasan. Yakapin na buong timay. Si Jesus, siyang mapatnubay sa lahat nating daraanan. Pawiin sa puso ang ating alinlangan. Siya ang ating kaabay sa ating mga pakikibakay. Tumawag kay Jesus nang tayo'y maligtas, sapagkat ang ating kaaway nasa taas. Kawal ni Kristo ang hanap. Si Jesus, siyang papatnubay sa lahat nating daraanan. Pawiin sa puso ang ating alinlangan. Siya ang ating kaabay, sapagkat itong mundo ay wawasan na, at hahatulan ng Diyos Ama. Kung ang puso natin ay nalugmok sa dusa, pagsisihan na ang sala. Si Jesus, siyang mapatnubay sa lahat nating daraanan. Pawiin sa puso ang ating alinlangan. Si
patuloy po nating purihin, luwalhatiin ang ating Panginoong Hesu Kristo sa pamamagitan po ng ating huling awitin, numero 59 po sa ating mga himnary. Ako'y wala alinlangan kay Jesus na mahal. Akatanging siya lamang
banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, mga hari sa lupa, at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, alalaon po baga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuary. Purihin natin ang Diyos sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, sa lahat po ng ating mga minamahal sa buhay, sa ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa lahat po ng ating mga kaibigan na hindi po nagsasawa sa mga pakikipagkaisa sa amin sa ganito pong mga gawang kabanalan, ito ang tunay na dahilan kung bakit tayo po ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay kanyang gawa, Efeso 2:10, na nilalang kay Kristo Jesus upang magsilakad tayo sa lahat ng mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa upang siya nating lakaran. Bagaman tayo po ang pinakakakaunti sa bilang pinakamaliliit mga mangmang, sa mata ng ating mga kapwa-tao, tayo ang pinakawalang kakabukabuluhan, walang kwenta tayong mga tao. Gayunman magsisampalataya tayo mga kapatid, na sa mata ng ating Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, tayo na nangabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa makatwid baga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayo po ang mga anak ng Diyos na ipinakikilala po ng mga banal na kasulatan. Sa Galatias po, sa kanyang 3:25 hanggang 29, hindi ko na po kailangang ulit-ulitin pa ang sinasalita doon ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo.
ang mga nabautismuhan sa atin, wala ng Hudyo, wala ng Amerikano, wala ng Grego, wala ng Pilipino, walang Intsik. Ang lahat na nangabautismuhan sa Panginoong Hesukristo, sila ang mga anak ng Diyos. At kung mga anak ng Diyos na nabautismuhan kay Kristo Jesus, kayo nga ang binhi ni Abraham, mga anak din tayo ni Nunong Abraham, at tayo po ang tinatawag ng mga Israelita sa Espiritu, at tagapagmana ng pangako o ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa ganitong mga pahayag, mga galak ang ating mga puso, sapagkat tayo po ay nagsisitulad sa mga unang mga anak ng Diyos sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na una-unay itinayo niya doon sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32. Sa unang Tesalonica 2:14, tayo po nagsisitulad na lamang sa mga anak ng Diyos sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang ilan nga po na ating tinutularan na kanilang hindi nalilimutang ginagawa ay ang paggawa nga po ng ganitong mga gawang kabanalan, ang paggawa ng mabuti at ang mga pamamahayag sa kanya pong Hebreo 13:16, to do good and to communicate. Sa ganitong hain, ito ang ating pagsamba, ito ang ating hain sa Diyos. Sa ganitong mga hain, ang Diyos ay totoong nalulugod sa atin. At kung nalulugod sa atin ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay kanyang mga anak. Kaya naman po, bagaman malalayo tayo sa katawan, magkatipon tayo sa Espiritu. Sa kanyang Hebreo rin, 10:25, alam natin ang sinasabi, ang pagkakatipon huwag ninyong pababayaan na katulad ng ugali ng iba. Lalo na nga kung inyong nalalaman na malapit na ang araw na tinutukoy, ang ikalawang pagparito. Wag ang wika nga po sa 10:25, wag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw ng ikalawang pagparito. Malapit na po ang ikalawang pagparito. Nakikita na po natin, nararanasan na natin, natatanaw na natin mula sa malayo. Kaya naman tayo'y mangag-aralan. Kaya sa ating pagkakatipon, nagbabasa tayo ng Biblia, at ang pinag-aaralan natin ang mga sitas, ang mga salita ng Diyos na nakasulat dito. Maging ang ating mga paksa, udyok po ng Espiritu Santo sa atin sa Iglesia, hindi po tayo gumagamit ng sariling haka-haka o kuro-kuro ng nagsasalita. Lahat po ng binabanggit namin na naririnig ninyo, ito po ay nasa banal na kasulatan. At kung magkamisan, nakakabanggit kami ng mga wika nga, mga gawain, lalo na nga pamamaraan ng mga pagsamba ng mga tao, tulad sa pagsamba sa larawan, sa mga birin, mga santo, at sa mga relihiyon na nagsasabing yung sugo nila'y anghel, si Kristo'y tao, huwag kayong magagalit sa amin, sapagkat nasusulat sa banal na kasulatan, sa kautusan at patotoo sa Isayas po, sa kanya pong 8:20. Sa kautusan, ano ba kautusan? Di mga kautusan ng Diyos na nakasulat sa Biblia, lalo na nga po sa Exodo sa 21-5, na huwag tayong gagawa at maglalagay ng ibang Diyos sa ating mga kaluluwa. Huwag tayong gagawa ng larawan, huwag natin silang paglilingkuran, huwag natin silang sasambahin. Magagalit ang Diyos sa atin.
Ito po ang ginagawa ng inyong mga lingkod sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kami po ay nabubuhay sa pananampalatayang malibang kami magsalita ng kautusan at ng patotoo, ay walang umaga sa amin. Sa makatwid, katulad na rin tayo ng ibang relihiyon, walang kaliwanagan. Kaya nga po sa banal at dakilang Huwebes ng gabing ito, ngayon po ay Hulyo 25 na, atin na pong ihanda ang ating mga puso, ang ating mga isipan, at tayo po ay muling maninikluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay maghahandog muna ng bunga ng ating mga labi na pumupurit lumuluwalhati sa kanyang banal na pangalan, at hihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan, at dadalangin tayong patnubayan tayo sa Huwebes ng gabing ito, na naway ipaabot niya sa atin kung ano ang kanyang mga banal na kalooban sa langit, kung ano ang kanyang mga banal na aral na ibig niyang mapakinggan natin at maisakatuparan. Ito nawa ang maghari sa atin sa Huwebes po ng gabing ito ng ating mga buhay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapitapitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw po ang Diyos na tunay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal, sa Huwebes po ng gabing ito, minsan mo pang masisilayan kaming mga magkakapatid sa loob ng iyong banal na iglesia, kaming mga mag-aanak, maging ang lahat po ng aming mga kaibigang kasakasama naming naglilingkod sa iyo. Matutunghan mo po kaming muli sa loob ng aming mga dampang tahanan. Bagaman kami po ay nag-iisa, dadalawa o tatatlo sa bilang, hindi po namin ginagawang kadahilanan upang hindi po namin magampanan ang tunay na dahilan kung bakit kami po ay nilalang mo sa ibabaw ng sanlibutan. Panginoon po naming Diyos, sa banal at malinis mo pong pangalang Kristo Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Walang saway ipinaiilang lang namin sa iyo ang amin pong mga tao sa puso, walang katapusan na mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat sa iyo sa maraming mga araw na patuloy mo pong idinaragdag, pinalilipas, ipinararanas sa buhay po naming mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia, sa aming mga mag-aanak, maging sa mga kaibigang ibinigay mo po sa amin na nakikipagtiis at nakikipaglingkuran sa iyo. Amang banal, tignan mo po sa kaibuturan ng aming mga puso, ang aming mga marubdob, banal at malinis na layunin, na ikaw po ay aming mapaglingkuran, mapasalamatan, mapurit maluwalhati ka namin sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, kung kami po nangagkulang, nangagkakasala pa rin sa iyo, ituring mo na lamang pong kabiglaanan, kamangmangan at mga kagipitan ng iyong mga hamak na mga anak at mga nilalang, sanhi ng aming pagiging mga hamak na mga alabok ng putik po lamang, at anumang aming mga pagkakasala, huwag mo po sanang gawing dahilan upang sa Huwebes po ng gabing ito'y hindi mo kami muling turuan at aralan,
alang-alang po sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, na ikinapit mo po sa aming mga kaluluwa nang kami magpabautismo sa iyong banal na iglesia. Sa Huwebes po ng gabing ito'y patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Panginoon naming Diyos, idinadalangin po namin sa iyo na kami po naway dagdagan mo pa ng aming mga pananampalataya, at kung meron pa sa aming mapag-alinlangan, nagkukulang pa rin sa mga pagkakilala, una-una mo po silang dalawin, Panginoon, at pahiwatigan, sapagkat ikaw ang tumatawag, ikaw ang naaawa, ikaw ang nahahabag, ikaw ang bumubuhay, ikaw ang pumapatay, ikaw ang sumasakit, ikaw ang nagpapagaling sa lahat ng tao dito po sa ibabaw ng sanglibutan. Ama naming Diyos, idinadalangin namin sa iyo, dagdagan mo pa po ang aming mga kagalingan at mga kalakasan, hindi po upang gugulin sa pagtatampisaw sa kalikuan at mga kalayawan, kung hindi upang masumpungan mong lalo kaming nagsusumigasig na maipahayag namin sa mas maraming mga tao ang iyong kagilagilalas na katotohanan. Aman Diyos, hihipuin mo po sana kami sa araw-araw. Bibigyan mo nawa kami ng kaalaman upang malutas namin ang suliranin namin sa araw-araw. Daragdagan mo pa rin ang mga araw namin, ang kagaling at kalakasan, lalo na nga po ang katulad na ng iyong lingkod na patuloy nang tumatanda at nalalapit na sa kanyang libingan. Maawat mahabag ka, Panginoon, sa kanya. Gayon din sa mga katulad na ng iyong lingkod, na katulad po ni kapatid na Rosita, ni Prospero at Glenda, ni kapatid na Concepcion, ni Floro, ni Robert at Mercedita, ni Olivia at ni kapatid na Mirna, ni Abelino at ni Expectacion, at ang maraming mga mahal namin sa buhay, na meron pang mga kabataan. Ama naming Diyos, hindi mo rin sila pababayaan, palalakasin mo rin silang lahat, palalakasin at pagagalingin, pagkakalooban mo rin po ng mabubuting kapalaran ng mga kapayapaan, at sa ikalawang pagparito mo po'y tulungan mong magkasama-sama kaming lahat doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Pangunahin na nga po sa aming mga mahal sa buhay, katulad na nga po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ni JC, ni BJ, ni JR at John Macho, ni Paul Noren at ni Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at Kay. Patuloy mo rin sanang kahahabagan, Ama naming Diyos, si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip. Gayon din po si Enrico, si Abner, si Daniel at si David Valencia, si Jacob Gonzalez, si Shannon, si Analira, si Bayan Guanzon, si Lolita Bungay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Fe, si Ador Aquino, si Pido at Victoria Malangkes, lalong-lalo na nga po si Rosemary at si Flor Bautista, na ang marami po sa kanila'y nangaroroon sa ibayong dagat, umahanap po ng kanilang kakainin sa araw-araw. Idinadalangin namin sa iyong patnubayan mo po, palalakasin silang lahat, pagagalingin, ilalayo sa mga taong tampalasan, ilalayo sa kamay ng hostisya, at sa kanilang mga paglalakbay, iwawalay mo rin po sa lahat ng nangakaumang na mga disgrasya sa daan, at sa araw at sa oras na ito'y dagdag na ipinakikiusap namin. Loobin mo po sana na maging ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, mga sasakyan, mga halamanan at mga hayupan at mga mumunting ari-arian. Sa araw-araw po'y iwalay mo po, nakikiusap kami, Panginoon, sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha, sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa amin mga masasamang mga taong kapitbahay. Ama, lubos ang aming pag-asa, lubos ang aming pananampalataya
na sa Huwebes po ng gabing ito, gagamitin mo pong muli ang bibig ng iyong hamak na lingkod, babanalin mo po ang kanyang puso, lilinisin mo po ang kanyang isipan, gamitin mo pong tulad sa isang mabuting kasangkapan, at kung dumating sa amin ang iyong mga salita, huwag kaming mag-alinlangang ikaw nga ang Panginoon naming Hesukristo, hanggang sa huling panahong ito, ikaw ang aming pastor, ang aming guro, ang aming saserdote, na ikaw po lamang ang dapat sambahin at panaligan ng lahat ng mga tao sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya naman po, Panginoon, ang lahat ng mga idinalangin namin sa iyo, lubos naming sinasampalataya ng ibabasbas mo pong muli sa amin, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon, mga iginagalang po naming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapatiran, sa loob po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayo po ay magsipaghanda na. Kuhanin na po natin ang ating mga Biblia sa ating mga tahanan, at tayo po ay magpapasimulang mangagbasa at mangag-aral ng mga banal na aralin na ibig po ng Panginoong Hesus na ating tanggapin sa Huwebes po ng gabing ito. At ang banal na paksa po, buksan ninyo ang inyong aklat ng Mateo sa kanyang kapitulo 12 at versikulo 36. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salita na walang kabuluhan na sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Dito po sa ating paksa, napakaliwanag ang ibig na tukuyin. Bawat salita na walang kabuluhan. Kung liliwanagin natin, itong ating bibig pala ay napakahalaga. Importante po pala na ang lahat ng lalabas sa bibig na ito, puro mayroong mga kabuluhan po lamang. At lahat ng mga salitang basura o walang saysay, ito po ipagsusulit. Ito ay gagamiting batayan sa araw ng paghuhukom. Kaya naman upang ating malaman kung paano natin maiingatan ang ating mga bibig, ang ating mga dila, pasimula na po nating itanong, bakit po baga sinabi ng Panginoon ang talatang ito na siya ang naging paksa natin sa Huwebes ng gabing ito? 25 na po ng Hulyo 2013. Buksan po natin ang Mateo 12:37. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita, ikaw ay hahatulan. Dito, mga tagapakinig, napakaliwanag. Ang bibig natin, napakahalaga. Ito pala ang magiging basehan ng Diyos kung tayo ay naging banal. At ito rin ang basehan kung tayo ay naging mga masasama. At tayo po hahatulan. At hindi ko na kailangang ulit-ulitin pa, yung kahatulan, yon ang dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre ang ikalawang kamatayan. Kaya nga po mahalaga na ating maintindihan at maunawaan. Ang ikalawang tanong pa po natin ay ito. Bakit po ba naman sa ating mga sinasalita tayo ay hahatulan ng Diyos? Ayan, magandang tanong yan. Yung ating bang sinasabi, yung ating bang binabanggit, yung lumalabas ba sa ating mga bibig, saan ba nanggagaling yun? At bakit ito'y ginawang batayan para hatulan tayo ayon sa ating sinasalita? Sa San Mateo rin 15:18, datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling, at siyang nangakakahawa sa tao. Yung palang lumalabas sa bibig natin nanggagaling pala sa ating mga puso. At yung palang puso na yon, ang lahat ng lumalabas doon, yon ang nakakahawa sa tao.
Kapag sinasabing nakakahawa, sa English yan ang tinatawag na contagious. Madaling makahawa, madaling tumalon sa ibang tao. Tulad ng sipon, lalo na yung mga virus. Maamoy mo lamang ang hininga ng isang tao kung may virus o kaya nagsasalita, kausap mo, lumabas sa kanyang bibig mismo yung literal na virus, yung mikrobyo, nakakahawa yun. Pati ikaw magkakasakit. Gayon din ang salita ng tao. Ito ikay nanggagaling sa puso at ito ang nakakahawa sa tao. Kung ang salita na lumabas sa isang tao ay masama, natural, yung salita na yon mahahawa yung nakikinig sa kanya. Pupunta doon sa isang tao, kaya magiging masama rin yung taong nakikinig. At kung mabuti naman, ang tinatawag na mga salitang sinasalita ng isang tao at pinakikinggan ng mga tao, nakakahawa rin pero sa ikabubuti. Sa ikabubuti ng tao na nakatanggap ng salita mula sa isang taong nagsasalita ng katwiran o ng tinatawag na kabanalan. Kaya nga, 15:19 ng San Mateo rin, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang mga pag-iisip. Ayan, pati pala yung pag-iisip natin, lahat pala ng iniisip natin sa puso nanggagaling. Dito merong ipinaliliwanag ang Panginoong Hesus. Mali pala yung sinasabi sa atin ng mga doktor at ng mga siyentipiko. Sa medisina, yun daw isip natin, yung utak, yung brain, dun daw nanggagaling ang pag-iisip natin. Sino paniniwalaan natin? Di paniniwalaan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Siya po ang lumalang sa atin. Siya mismo ang gumawa sa atin. Siya ang nagbigay sa atin ng utak, ng mata, ng paa, ng tenga. Kaya dapat tayo sa Kanya makikinig. Hindi ba totoo yan? Ang Panginoong Hesus ang gumawa sa lahat ng bagay. Buksan ninyo ang uno-uno ng San Juan. Ang pasimula ay ang berbo. Ang berbo ay sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos at nagkatawan tao ang Diyos. Nagkatawan tao ang berbo. Sino ba yung berbo na yon? Sa 1:2 ng San Juan din ay ipagpatuloy. Ituloy po natin. 1:2 ng San Juan. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. 3. Sa Bibliang Ingles, sa King James, all things were made by Him. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya. Sa makatwid, lahat po ng mga bagay ginawa nino noong berbo. Sino yung berbo? Nagkatawan tao. Sino yung nagkatawan taong nakikilala natin na siya ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat? Filipos 2:10. Sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng mga tuhod ng nasa langit, nasa lupa at ng nasa ilalim ng lupa. Sa makatwid, sa Kanya tayo makikinig sapagkat siya ang gumawa sa atin. Kung sinasabi man ng mga pantas ng mga tao, ng mga doktor, yan daw memory natin nandun sa utak, makikinig akong higit sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Siya ang naglagay ng puso sa akin. Sa 15:19 ng Mateo, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalo niya, pakikiapit, pagnanakaw, pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nangakakahawa sa tao. 15:20. Sa makatwid, napakaliwanag po. Kaya pala ang bawat salita na lalabas sa bibig ng tao, mga kapatid, ito ang magiging basehan sa ikalawang pagparito kung ano ang ihahatol sa tao. Kung ang tao ay nagsasalita ng mabubuting bagay lamang na walang iba kung hindi Romanos 7:12, ang utos ng Diyos banal, ang utos matuwid at mabuti. Kung yun ang lalabas sa ating bibig, yung mga salita o mga utos ng Diyos, mabuti. Ang ibubunga sa nakikinig, kung ito'y kanila ring tatanggapin at susundin, mahahawa sila sa kabutihan ng nagsasalita. Pero kung mga pakikiapid, pangangalo niya, mga masasamang akala, pagpatay, mga kapatid at iba't ibang uring mga kasalanan ang lalabas sa puso nating mga tao, kawawa naman ang nakapalibot sa atin, mahahawa sa ating mga kasamaan. Kaya't kung sa ating puso nagmumula ang lahat ng kasamaan o kasalanan, marapat nga po baga na hatulan tayong mga tao ng ayon sa ating mga sinasalita? Matuwid ba ang Diyos?
Dapat ba yun talaga ang gawing huwaran? Sang-ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan? Buksan natin 3:16. Upang sa inyo ay ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Ayan. Matuwid nga lamang sa salita na ginawa natin, sinabi natin, hahatulan tayo ng Diyos. Bakit? Yun pala'y nanggaling sa ating pagkatao. Alam natin yan, tayong mga tao, may dalawang pagkatao tayo. Mga kapatid, ang una, yung katawang panglabas, itong katawan natin, na galing sa putik, na mauuwi uli sa putik pag namatay tayo. At ang ikalawa, yung pagkataong loob na nasa puso. Yun ang tinatawag na kaluluwa na nalalaman nating higit na mahalaga sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kaya karapat-dapat ang hatulan yaong tinatawag na pagkataong nasa loob, yung kaluluwa, yung budhi. Sapagkat yun ang pinakamahalaga at yun ang gumagawa sa atin ng masama man o ng mabuti man, yung taong loob na yon, yun ang magdurusa. Sang-ayon po sa ating mga pag-aaral. Paano lubos? Na pinagtitibay ng Panginoong Hesukristo, makinig po tayong mabuti. Paano lubos na pinagtitibay ng Panginoong Hesukristo sa ating paksa, na talagang dapat mag-ingat ang mga tao sa kanilang mga sinasalita. Mateo 5:22. Dadapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid, makinig po tayo mabuti, Ito pong tinutukoy na kapatid dito, kapatid po sa spiritual na kapatid po sa loob ng iglesia na itinayo ng Panginoon, walang iba kung hindi iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Na pinagsabihan niya ang mga alagad, huwag kayong magpatawag ng Ama, huwag kayong magpatawag ng Panginoon, huwag kayong magpatawag ng Rabbi, sapagkat kayong lahat ay magkakapatid lamang. Ang tinutukoy po rito, hindi lahat ng tao. Hindi po tinutukoy rito yung Katoliko, yung Protestante, hindi po. Sapagkat ang wika ng Panginoon, ang sino mang mapuot sa kanyang kapatid, sa atin, sa loob ng Iglesia ng Diyos, ay mapapasa panganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ito po, paano pinagtitibay na importante ang salita. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid ng raka. Ang ibig lang sabihin ng raka, para bang wika nga, nauulol ka. Raka, ituloy natin, tunay ba? Ay mapapasa panganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi ulul ka, ay mapapasa panganib sa impyerno, sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Mabigat po na kasalanan. Kaya po dito sa loob ng iglesia, dito po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ngayon, hindi po rito sinasabing lahat ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus kasama rito. Hindi po. Bakit po? Hindi po lahat ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus pinamumunuan ng Panginoong Hesukristo lahat po ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa lupa, itinayo ng tao, mga iginagalang na tagapakinig, meron silang obispong tao. Maraming nagsasabi sa amin, paano matatayo ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinamumunuan ng Panginoong Hesukristo? Parang iniismol mo naman ang Panginoong Hesukristo. Napakaliwanag po ng sinabi ng Panginoon sa mga apostol bago siya pumanik sa langit. Mga kapatid, naririto, ako ay isa sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Hanggang sa huling araw, ang Panginoong Hesukristo namiminuno dito. Paano? Sino ang inilagay ninyo? Na obispo ninyo? Nang iparehistro ninyo sa Securities and Exchange Commission, halimbawa, o dito sa Amerika, sa Department of State. Nang dahil po sa pagsunod natin at utos ng Panginoon na igagalang din natin ang gobyerno ng tao, ipinarehistro po namin ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus dito. Ang nakalagay po ang obispo namin ang Panginoong Hesukristo.
Kung ito'y hindi posible sa tao, walang imposible sa Diyos. Kaya naman ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po ito kamukha ng ibang mga iglesia dyan. Pag namatay yung obispo, ibinigay sa anak. Namatay yung anak, ibinigay sa apo. O yun namang iba, iglesia daw ng Diyos, nang mamatay siya, ang obispo nila, ibinigay naman sa kumpare, kaibigang matalik. Ay, hindi po kami ganyan. Mga kapatid, sa makatwid, natutuhan natin sa tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na ang obispo namin walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo, napakasama. Isang malaking bagay, isang malaking kasalanan ang magsalita kami ng raka o ululka sa kanino man sa aming mga miyembro o aming mga kapatiran. Tunay po baga na hindi makakaiwas tayong mga tao sa paghatol ng Diyos sa kanyang ikalawang pagparito nang ayon sa mga sinalita natin. At bakit? Bakit hindi natin maiiwasan na hahatulan tayo sa lahat ng ating sinalita? Apokalipsis 20:12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay, hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga ginawa. Ayan. Sa ikalawang pagparito, merong mga aklat na mabubuksan. Alin yan? Aklat ng mga tao. Meron pong aklat ang bawat isa sa atin na aklat ng mga gawa, na lahat po ng sinasalita natin nakasulat dito. Lahat po ng ginagawa natin nakalagay dito. Hindi tayo pwedeng magsinungaling. Napakaliwanag. Ngayon, meron po baga naman tayong mababasa sa Biblia bilang pagpapatunay na magiging halimbawa natin para tayo matakot. Huwag nating tularan, mga kapatid, at upang tayo magsipag-ingat sa lahat ng ating sasalitain at gagawin, upang huwag tayong maitapon sa impyerno. Hindi po nagkukulang ang Diyos. Naglagay po siya ng literal na nangyari na pasulat para pag-aralan natin at katakutan natin na huwag nating gagayahin. Aklat ng mga gawa, 12:21. At nang takdang araw, ay nagsuot si Herodes ng damit hari at naupo sa luklukan, at sa kanila ay nagtalumpati. 12:22, aklat ng mga gawa. Ang bayan ay sumigaw, tinig ng Diyos at hindi tinig ng tao. Itong pagkakataong ito, itong pagkakataong magtatalumpati, para bang State of the Nation address, parang SONA. Magsasalita ang presidente. Ito po, nagdamit hari. Magsasalita ang hari, ipinatawag ang lahat ng mamamayan. At nang siya po'y nagsalita na, nagsigawan ng mga mamamayan, salita ng Diyos, tinig ng Diyos, at hindi tinig ng tao. Ano ba ang lumabas sa bibig ni Herodes? Salita ng tao. Nagalit ang mga mamamayan, nagalit ang mga Israelita, nagalit ang mga Hudyo, sapagkat itong si Herodes, sa kanilang pananampalataya, ito'y itinayo na hari sa Israel para magsalita ng tinatawag na mga salita ng Diyos. Wala pong iniwan ito sa mga obispo ngayon, leader ng mga relihiyon. Pagdating sa pulpito, hallelujah, amen, praise the Lord. Kung ano-ano na mga pinagsasasabi, kung ano-ano pinagdadadada. Walang salita ng Diyos. Kaya ang wika ng Diyos sa mga banal na kasulatan, hindi ninyo pinakakain ang aking mga tupa. Ang aking mga tupa nagsisipangalat, parang mga bulag. Mga kapatid, bakit? Hindi ninyo pinakakain ng mga salita ng Diyos. Nagalit ang taong bayan at sumigaw kay Herodes, salita ng Diyos at hindi salita ng tao. Ano nangyari kay Herodes? 12:23, pagdakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat hindi niya ibinigay. Ayan, ano bang salita na dapat sasalitain ng mga itinatayo na mga leader ng Diyos?
sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Ibinigay niyang kapurihan sa tao, sa kanyang sarili, marahil, mga kapatid at mga magulang. At ito'y napakagandang halimbawa. Ang mga taong nangangaral ng Ebanghelyo, huwag kayong magbibigay ng kapurihan sa kung sino-sinong mga taong matagal nang patay, kahit na mga banal pa yan, kahit si Maria, kahit si Lorenzo Ruiz, kahit na sino-sino mang mga tao. Huwag kayong magbibigay ng kapurihan sa tao o sa sino paman, kahit na mga banal. Kahit papurihan ninyo si Noah, si Daniel, at si Job, mga banal ng Diyos pero matagal nang patay. Basahin ninyo Ezekiel 14:14, wala nang kabuluhan yan. Hindi makapagliligtas kahit na ng isa mang anak ng tao. Yung sarili lang nila ang kanilang ililigtas dahil sa kanilang mga kabanalan. Mga kapatid, hindi niya ibinigay ni Herodes ang kaluwalhatian sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Siya'y kinain ng uod, nalagot ang kanyang hininga. Mga kapatid, ngunit lalong lumago ang salita ng Diyos at dumami. 12:24, Amen. Salamat sa Diyos. Kahit na ito si Herodes, ayaw niya ipakilala ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Siya pa nga ang sumasansala para wag kumalat ang mga ginagawa ng Panginoon at ng mga apostol. Pinagbabawalan pa niya ang mga apostol na wag nang magsipangaral pa sa Jerusalem ng Hudea. Nagalit ang Diyos. Kinain siya ng uod, nandun pa siya sa entablado. Ano po naman ang kaugnayan ng halimbawang ito na kinain ng uod si Herodes doon sa impromptu nung araw at oras na yon? Literal, sa harapan ng mata ng mga Israelita, lumabas ang uod sa kanyang katawan. Anong kaugnayan nito sa ating mga tao sa ikalawang pagparito? Basahin po natin Marcos 9:49, sapagkat bawat isa ay aasnan sa pamamagitan ng apoy. Ayan po. Tinutukoy dito yung apoy sa impyerno. Pag itinapo na tayo roon, para tayong daing na binabalutan ng asin. Ang asin natin, apoy. Ay ano mangyayari? 9:48, Marcos, na dooy hindi mamamatay ang kanilang uod at hindi mamamatay ang apoy. Yung nakita natin ginawa kay Herodes, mangyayari sa atin kung hindi natin pinapurihan ang ating Panginoon Diyos sa ating mga bibig, mga magulang. Ang ibig lamang sabihin, kung ang puso natin hindi pinanggagalingan ng mga pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Ngunit sa pangangaral naman, ipagpatuloy natin, mga huling katanungan, kapatid na Cirilo, sa mga pangangaral o pagsasalita ng Ebanghelyo, una na nga po ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga apostol, ano po naman ang malimit na sinasabi ng mga nagsisipakinig tungkol sa kanilang mga pagsasalita? Ayan, magandang tanong yan. Nang nangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, gayon din ang mga apostol, ano bang sinasabi ng Biblia? Alam natin ang Panginoon hindi lalabas sa kanya ang masasamang mga salita. Mga kapatid at mga magulang, at kung magsalita man siya ng masama, sino ba siya? Siya ang Diyos Siya po ang Ama. May karapatan ang Ama magsalita sa kanyang anak. Hindi ng masama, kung hindi ng tinatawag ng mabubuting bagay sa ikatututo ng kanyang mga anak. Kaya nga, nang nagngangaral na ang Panginoon ng mabubuting balita, ano ang malimit na sinasabi sa kanya, patungkol sa kanya, ng mga nakikinig? Mateo 5:17. Huwag ninyong isipin, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ayan. Ang tanong natin ano ba ay ginaganti ng mga tao noong araw sa pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo? Ang ginaganti, ang sinasabi kay Kristo, sinisira mo ang mga propeta. Sinisira mo ang 2 tapyas na bato. Lalo na nga nang makita nilang hindi iginagalang ng Panginoong Hesus at ng mga apostol ang araw ng Sabat. Nagpapadilat sila ng bulag. Kumikitil sila ng uhay
ng bunga para makakain araw ng Sabado. Nagpapalakad ng mga lumpo, nangangaral ng ebanghelyo sa mga lansangan kahit araw ng Sabado. Ang iginagante sa kanilang pangangaral, sinisira ninyo. Alin? Ang mga kautusan at ang mga propeta. Ano pa? Ano pa ang ginagawa nila? Iginagante sa pangangaral ng Panginoong Hesukristo. 1:8:43. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo maaaring dinggin ang aking tinig. 8:48. Makinig kayo. Nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? Ayan. Nangangaral ang Panginoon eh. Ako ang pintuan, ako ang daan, ako ang buhay na walang hanggan. Sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, ako ang tinapay na nanggaling sa langit. Ang sino mang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo, hindi na makakasumpong ng kamatayan. Ibabangon ko sila sa aking ikalawang pagparito. Hindi ba? Mabubuti naman ang sinasabi ng Panginoon, lumalabas sa puso ng Panginoon, puro buhay, pagkabuhay na maguli, at ang tinatawag na pag-asa sa paraiso. Ano ay ginagante nitong mga nakikinig sa Kanya? Mga kapatid, hindi ba totoo ang pagkasabi namin, isa kang Samaritano at meron kang demonyo? Ayan. Huwag kayong magagalit kay kapatid na si Rilo. Hindi po kami naiiba sa aming Panginoong Hesukristo at sa amin nagaganap. Ang sinasabi ng Panginoon, ang alipin hindi hihigit sa kanyang Panginoon. Kung ako'y pinagmumura nila, tinatawag na may demonyo, may Beelzebub, at masamang tao, mga magulang, ako'y pinagbabato, ako'y ipinagsakdal sa Sanhedrin, ako'y ipinago sa cross. Kaya hindi naman kayo ng mga alagad ko, hindi kayo hihigit sa akin. Kaya yan din po nararanasan namin. Ayaw ninyong tanggapin ang sinasabi sa inyo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ipinagsisigawan namin sa YouTube, sa FaceTube, sa mga CD-ROM, ipinadadala namin sa may ibig na libre. Hanggang ngayon, ayaw pa ninyong tanggapin ang katotohanan. Kung ano-ano pa naririnig namin na naninira kami kay maninirang pure, sinasakta namin ang inyong damdamin. Ganyan din ang ginawa ninyo kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang ng panahon ng ating Panginoon at ng mga apostol nang ipinangangaral nila ang mabubuting balita na mabubuting mga salitang nanggaling sa kanilang mga puso. Ginagantihan ninyo ng masama. Huwag kayong magagalit sa akin, no? Ano pa? Ano pa ang nakikita sa mga nakikinig, mga kapatid at mga magulang sa pangangaral ng Panginoon at ng mga apostol? Buksan natin. Aklat ng mga gawa 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. At nang marinig nga nila ito, nangasaktan ang kanilang mga puso. Ayan. Ano ay ginagante? Hinanakit. Nasasaktan ang aking puso. Kapatid na si Rilo, masakit kayong magsalita. Bakit niyo pinakikialaman ang aming pagiging Katoliko? Bakit ninyo sinasabing itatapon kami sa impyerno? Hindi ba yan ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong humatol para huwag kayong hatulan? Hindi po namin kayo hinahatulan. Hindi po kami naninira. Kung paanong sinabi ng Panginoong hindi siya nagkatawan tao para sirain ang mga kautusan, kundi upang ito ay patibayin o lalong ganapin. Gayon din ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa huling araw. Hindi kami naparito para saktan kayo, para sirain kayo. Hindi kami naparito para bigyan ng tinatawag na agam-agam at ng kadalamhatian ng inyong mga puso, kung hindi upang iligtas kayo, patibayin sa inyo ang kautusan na hindi ninyo sinusunod. Exodus 20:1-5, ayaw ng Diyos na sumamba kayo sa mga larawan, sa mga Diyos-Diyusan. Ayaw ng Diyos na sumamba kayo sa mga tao,
sa mga sugong anghel, sa mga nagpapakunwaring Kristo. Kung nababanggit namin yan, nagdaramdam kayo, hindi katakataka. Ganyan din ang ginawa ninyo sa mga apostol. Sinabi lang ni Apostol Pedro, pinatay ninyo si Kristo, pinapako ninyo sa krus. Hindi ba katotohanan naman yan? Nangasaktan ang kanilang mga puso. Ayun, naghinanakit. Kaya nga, pati ang mga apostol na ito, ipinapatay din nila sa bandang huli ng kasaysayan ng mga buhay ng mga apostol. Magbasa kayo't mag-aral, mga iginagalang na mga tagapakinig. Sa mga katuwid, natututuhan po natin napakahalaga ng mga bagay na sinasalita natin. Sa salita tayo hahatulan. Kailangan ang lalabas sa ating mga bibig puro katotohanan lamang. Masakit niyang pakinggan. Pero kung tatanggapin naman ninyo ang katotohanan, magiging masarap ito. Kung tatanggapin ninyo, mahahawa kayo sa amin na wala kaming sinasalita, kung hindi ang paalalahanan kayo na ang pagsamba sa larawan, ang pagsunod sa mga taong bulaan, mga bulaang apostol, mga bulaang Kristo, ay hindi magbubunga ng masama. Mahahawa kayo sa kanila, sa lahat ng kanilang mga katampalasanan, at ang magiging bunga sa impyerno. Mga kapatid, hindi kayo ililigtas ng mga pastor, obispo, papa, pare, na mga bulag. Napakaliwanag ang sinabi ng Panginoon. Di ba ganun yung nalalaman kung bulag ang taga-akay? Sino? Yung mga pastor ninyo, yung mga taga-pangaral ninyo, yung mga relihiyon ninyo. Kung bulag ang taga-akay, bulag din ang inaakay, parehong mahuhulog kayo sa bangin. 3, buksan po natin ang sinasabi ng mga banal na kasulatan, mga magulang at mga kapatid. Sa ikatatlo po nating mga bahagi ng ating pag-aaral, ano ang itinuturo mga kapatid at mga magulang namin ng mga apostol nang sila po ay nagsisipangaral na katulad po ng lalaking si Apostol Pablo na sugo sa mga kahintilan o sa mga bansa na labas ng bayan ng Israel. Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo? Buksan natin ang unang Korinto 9:14, mga huling talata na ating mapapakinggan. Ganito po ang sinasabi: gayon din naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Totoo po ito. Ang nangangaral ng Ebanghelyo may bahagi sa abuluyan. Ang ibig lang sabihin, sa diretsong pananalita, kailangan yung mga obispo, kailangan yung mga pastor, kailangan yung mga mangangaral, merong bahagi yan sa abuluyan. Kung paanong yung tithing, yung ikapo, yun ang sweldo, yung taxes na ipinabibigay mga magulang ng Diyos para sa mga Levitiko na walang tinanggap na lupain sa Israel. Yun ang bahagi nila, yun ang kanilang pinakakabuhayan para makapangaral sila na hindi nagkakautang at mabigat ang kanilang mga pamumuhay at meron silang gugugulin sa kanilang tahanan at sa kanilang mga anak. Gayon din po ng kapanahon ng Kristiyano. Ang wika ni Apostol Pablo, pinag-utos ng Panginoon ng nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat mangaral sa pamamagitan ng Ebanghelyo. O talagang kailangan merong pagpapala. Paano kung isang mangangaral walang trabaho? Saan kukuha yan? Mga kapatid, talagang merong tinatawag na bahagi sa abuluyan. Hindi naman ipinagbabawal ang abuluyan Ang ipinag-uutos, 2 Korinto 9:7, magbibigay tayo ayon sa ipinasya ng ating puso. Yun. Walang bawal sa abuluyan. Tumulong kayo kung gusto ninyo. Kabanalan ninyo yan. Pero, itanong natin kay Apostol Pablo, ayon sa kanyang sarili, 9:15 ng unang Korinto, ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito. Hindi siya nakibihagi. Hindi siya humingi ng abuloy para sa kanya. At hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin. Ayoko. Ang wika ni Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay ako kaysa pa walang kabuluhan ninuman ang aking karangalan. Karangalan ni Pablo na siya'y voluntaryo mangaral ng Ebanghelyo na hindi umaasa sa abuluyan ng iglesia. Bakit? 9:16.
sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo, wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin, kailangan ipangaral niya, sapagkat sabako, woe unto me, if I preach not the gospel of Christ, sabako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Bakit sinasabi ni Pablo ito? Mga kapatid, marami pong nangangaral ng relihiyon, marami pong pastor, marami pong guro, ang pinupuntirya yung aboloy. Ang pinupuntirya yung tinatawag na sweldo. Mga kapatid at mga magulang, ang ibig lang sabihin ni Apostol Pablo, ayokong meron akong tinatanggap kanino man. Kahit na sa iglesia, hindi ko ginamit ito. At hindi ko sinasabi ito para maawa kayo, tabuluyan ninyo ako. Hindi! Sabako. Bakit nga? Anong pinakapuntong dahilan? 9:17. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, meron akong isang pamamahala na ipinagkakatiwala sa akin. Ang wika ni Apostol Pablo, ayokong tumanggap ng abuloy sa iglesia. Hindi ko kailangan. Kapurihan ko't karangalan kung ipangaral ko ng libre. Mga kapatid at mga magulang, dahil kung tatanggap ako ng bahagi, merong pamamahala sa akin na kailangan kong sundin. Ayan. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, kung tatanggap ako sa tinatawag, halimbawa, ang mga relihiyon ngayon, meron silang most holy reverend bishop, yung pinakamataas na obispo, merong papa, may kardinal. Kung tatanggap ako ng sweldo sa mga matataas na yan na nakatataas sa akin, ang wika ni Pablo, meron akong pamamahala. Nitong mga taong ito, kailangan sundin ko ito. Naintindihan ba niyo? Ang ibig sabihin, hindi maaaring pag ako'y tumanggap ng sweldo, hindi ko susundin ang mga taong yan. Ano ba nangyayari? Sa pamamahala ng mga tao, corruption dito, corruption dyan. Kaya kahit yung obispo, 2 asawa, hayag na hayag, bistadong-bistado, kahit na yung obispo ng bababae, naglalasing, nagsusugal, hindi pwedeng ipahayag ng ministro na sumusweldo dyan sa mga buwisit na obispo na yan. Ang wika ni Apostol Pablo, hindi ako tumanggap kahit na isang kusing sa pamamahala ng iglesia, ibig kong ipangaral, voluntaryo, sarili ko. Ang kamay na ito'y nagtrabaho, gumawa kami ng toldang pabuhat-buhat. Kasama ko si Priscilla at si Aquila sa maraming mga talata ng banal na kasulatan. Ayaw ko na tumanggap, bagaman ipinag-uutos ng Panginoon. Bakit? Pag tumanggap ako sa mga tao, may pamamahala, susundin ko sila kahit na mali ang itinuturo nila sa akin na ipahayag ko sa inyo. Walang corruption si Apostol Pablo. Mga kapatid, mga magulang, maraming mga nangangaral, umaasa lang dyan sa sweldo buwan-buwan. O hindi ba may mga reliyon pa dyan? May pabahay, may palupa, may pakotse. Ano ang laging pangalandakan ng kanilang pinaka most holy high reverend bishop? Mga kapatid, pag hindi ka sumunod sa akin, tatanggalin ko ang pabahay sa iyo, tatanggalin ko ang pakotse sa iyo. Kahit mali na, yung nakikita nilang ginagawa ng kanilang pinaka-obispo. Ibig nila, pati sila, pagtakpan, kung pagtatakpan ang kasinungalingan ng kanilang mga leader, lahat sila puro bulag na. At ang wika nga ng mga banal na kasulatan, mga kapatid, kung bakit sinasabi ni Apostol Pablong ayaw niyang tumanggap, mga magulang, ng tulong mula sa iglesia para siya makapangaral ng ebanghelyo, 9:18. Ano nga kaya ang aking gantimpala na pagka ipinangaral ko ang ebanghelyo ay maging walang bayad, upang wag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa ebanghelyo. At bakit walang bayad? Mateo 10:8. Tinanggap niya sa Panginoon ng walang bayad. Ipangangaral ni Apostol Pablo ng libre at walang bayad. Ito rin ang ginagawa ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa inyo. Na nangangaral sa inyo sa araw at oras na ito. Ang iglesyang ito, pinamumunuan ng Panginoong Jesucristo, libre. Ipinaabot namin sa inyo sa lahat ng kaparaanan. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Ingatan po natin ang lahat ng ating sasabihin. Ingatan po natin, mga magulang, ang mga salitang lalabas sa ating puso, sapagkat dito'y hahatulan tayo ng Diyos.
Ito nawa ang ipagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. Hanggang sa darating na linggo po, kung loloobin at tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.